Bakit po ba natin kailangan maglingkod sa Panginoon? Bakit may paglilingkod pa? Hello po, magandang umaga po sa ating pong lahat. Muli ay narito tayo sa ating programang Letter from Our Lover. Ngayon pong umaga ay nais ko po kayong hatiran muli ng salita ng Diyos na pinamagatan ko pong Why Serve God. Hinango ko po sa Romans 12:11. Tara po, basahin po natin ang Romans 12:11 in NIV English version. It says here, never be lacking in zeal, but keep your spiritual fervor serving the Lord. Tagalog version, Romans 12:11. Magpakasipag kayo at huwag maging tamad. Buong puso kayong maglingkod sa Panginoon. Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po. Basbasan niyo po kami ngayong umaga. Patuloy po namin kayo tinataas. Pinapasalamatan sa umagang ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Bakit po ba natin kailangan maglingkod sa Panginoon? Bakit may paglilingkod pa? Amen? So ngayon pong umaga, talakayin natin yung ilang dahilan bakit po natin kailangan maglingkod sa Lord. Bakit nga po ba natin kailangan maglingkod sa Lord? Diba? Pwede naman hindi na. Pero bilang tayo mga mananampalataya, kailangan pinaglilingkuran natin ang ating Panginoon. Sabi po dito, number 1, we serve God because for what He has done for us and because of who He is. Ano ba naman ang ginawa ni Lord sa buhay natin? Or unahin po muna natin, ano po ba si Lord sa buhay natin? Di po ba siyang ating manilikha? Siyang ating tagapagligtas? Diyos, Panginoon, manggagamot, great provider ng ating buhay. Yun lamang nabanggit ng mga katangian ng Diyos ay karapat-dapat mo nang ipaglingkod sa Lord. Amen. At ano po ba ginagawa ng Lord sa buhay mo? Amen. Sa araw-araw po, yung ating tinutungtungan ngayon, itong planet Earth na ito, ay buhat sa ating Panginoon. Amen. Magmula sa pinakamaliit na bagay hanggang sa pinakamalaking bagay na nasa sa iyo, lahat gawa ng Lord. Kung sino ka at ano ka, yun din po ay gawa ng Lord sa buhay natin. Masdan mo ang kapaligiran. Di po ba? Ang latang iyan, gawa ng Lord. Wala tayong inambag na kakapiraso upang mabuo ang mga bagay na ating kapaligiran. Mayroon pong Diyos na makapangyarihan sa lahat nang gumawa ng mga iyon. Amen po ba? Kaya tayo ay naglilingkod sa Lord dahil kung sino siya si Lord, sino sa atin, at kung ano ang kanyang ginagawa sa atin sa araw-araw. Amen. Sino po bang nagpapalakas sa atin? Si Lord. Saan po ba natin kinukuha yung ating mga pagkain? Si Lord. Wala kang shiner dito upang mabuo ang mundo. Walang isilod lang talaga at wala na pong iba. That alone is to serve our Lord. Sapat na yun na dahilan upang ipaglingkuran natin ang ating manilikha. Ini-enjoy natin ang kapaligiran dahil may Diyos na lumikha ng mga iyon. Kumakain ka sa araw-araw dahil yun ay bigay ng Lord. Nilikhaan niyo yun. Bago pa tayo likain ang tao, yun sa Genesis, nilikha muna ang kailangan ng tao. Amen po, lahat ng mga pangakailangan po natin, magmula ulo hanggang talampakan, ibinigay sa atin ng Diyos. So yun lamang po, ang mga kapatid, ay sapat ng dahilan upang paglingkuran mo ang ating Panginoon. Pangalawang dahilan, amen po, because God created us to serve Him. Nilikha tayo upang maglingkod sa ating Panginoon. Sabi po ng Ephesians chapter 2 verse 10, for we are God's workmanship, created in Christ Jesus to do good works, which God prepared in advance for us to do. So tayo po ay nilikha ng Diyos para gumawa ng mabuti at maglingkod sa Kanyang kaharian. Hindi lamang po tayo nilikha dito para ubusin natin ang lahat ng laman sa karagatan, ang laman ng mga punong kahoy sa kabukiran. Nilikha tayo sa isang dahilan, dahil upang maglingkod sa Kanya, para paglingkuran ang ating Panginoon. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Kaya alam niyo po,
kapag ganito po ang ating nararanasan bilang tayong mga nilikha, walang dahil hindi natin paglingkuran. Kasi bahagi yun ng pagkalikha sa atin. Ang paglingkuran, ang tunay na Diyos, buhay na Diyos, makapangyarihan ng Diyos, Diyos na lumikha sa iyo, Diyos na nagkatawang tao para iligtas tayo. Amen. Iyon po rin po isang dahilan yun. Bakit tayo naglilingkod sa Kanya? Dahil sa Kanyang ginawa sa krus ng Kalbaryo. Yung pagliligtas sa sangkatauhan. Pagliligtas sa iyo at sa akin upang kamtan natin ang buhay na walang hanggan. Kaya po rin po, Panginoon, umaga, tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat po. Lagi po namin alalahanin. Ikaw ay aming paglingkuran, responsibilidad po namin at tungkulin po namin na ikaw ay aming pag-alayan ng aming buhay. Paglingkuran ka namin habang kami nabubuhay. Kaya salamat po. Nagpupuri kami sa umagang ito. Ito pong aming samot panalangin sa pangalan ni Jesus at Lord, salamat muli sa pagselyo ng Banal na Espiritu sa amin, sa mga salita namin na pakinggan at natutunan ngayon umaga. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 So maraming salamat po mga kaibigan, mga kapatiran ko sa buong mundo. Naway nasa mabuti kayong kalagayan. Maraming salamat po. God bless everyone. Shalom. Bye-bye. Hey! I pray that today's letter from our lover bless and encourage you. Please let us know if this video impact you by liking it and posting a comment below. Also, please subscribe for more inspiring content.